aksidenteng ito ay hindi dahil sa pagkakamali lang, kundi sa sinadyang pagmaneobra ng isang driver na napakadelikado at labag sa batas. Ano ang posibleng dahilan ng intentional swerve? Una, mga kaibigan, aggressive driving o road rage. Galit sa kapwa motorista, kaya sinadya ang biglang liko o pagbangga. Pangalawa, reckless overtaking. Gusto makalagpas lamang agad kahit walang tamang pasok o clear view. Pangatlo, show-off behavior. Ipinapakita ang lakas o bilis ng isang sasakyan. At madalas ito ginagawa ng mga irresponsableng mga driver. Pang-apat, suicidal or impaired driving. Minsan dahil sa emotional distress o impluwensya ng alak at droga, na lubhang napakadelikado. Bakit nga ba ito delikado? Nailalagay ang mga ibang motorista, lalong-lalo na ang mga inosente. Nagiging sanhi ng chain reaction crash, lalong-lalo na sa expressway na kung saan mabilis ang takbo ng mga sasakyan, na maaaring magdulot ng matinding pinsala o pagkamatay sa ibang driver o mismo sa ibang mga tao. Ayon sa legal implication, sa ilalim ng Republic Act 4136 o the Land Transportation and Traffic Code of the Philippines at ng Anti-Distracted Driving Law at reckless driving na provision ng LTO, reckless driving ay punishable by suspension o revocation ng license, multa at minsan ay criminal case. Kung may nasaktan o namatay, pwede itong mauwi sa criminal charges tulad ng reckless imprudence resulting in homicide at physical injury. Paalala sa lahat ng mga motorista, ang kalsada ay hindi lugar upang ipakita ang init ng ulo o pagiging alpa. Ang bawat intentional swerve o bawat trip sa manibela may buhay na nakakaya.